Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naway ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Isa na namang araw na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin na siya'y luwalhatiin. Welcome po sa ating Everyday God Daily Devotion. Ipagpatuloy po natin ang ating series na Sent na pinamagatang Magkaisa at Magmahalan. May pagkakataon na tayo minsan may mga layon, plano, opinyon na hindi na pinagkatugma-tugma at di nagkakaintindihan. Kaya minsan, nagkakaroon ng di pagkakaunawaan tulad ng ating bubulay-bulayin sa umagang ito na hindi nagkakaunawaan ang bawat isa. Na mababasa natin sa Gawa, chapter 15, verse 39 to 40. Ito po ang sinasabi. Nagkaroon sila ng maitinding pagtatalo-talo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas na sila'y umalis, matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Ang tagpong ito ay gusto ni Pablo na balikan at dalawin ang mga kapatid sa bawat lungsod na pinangaralan nila ng salita ng ating Panginoon. Aalamin nila kung ano ang kalagayan nila. Nagpasya na si Bernabe na isama nila si Marcos. Ngunit inisip ni Pablo na hindi mabuting siyang isama sapagkat humiwalay sila sa kanila at hindi sumama sa kanila sa gawain at doon nagsimula ang kanilang pagkatalo-talo. Bilang Kristiyano, hindi dapat ganon ang ating pakikitungo sa bawat isa. Na meron tayo na hindi pinagkakasunduan, alam natin na ang kaaway ang nag-aasam na magnakaw, pumatay at manira. Kaya para tumatag ang ating samahan, kailangan natin ng pagkakaisa. Ang sabi nga sa Efeso 4 verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos na gumanap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pagkakaisa sa loob ng samahan tulad ng isang katawan na kung saan si Kristo ay siyang ulo. At kung parte tayo ng katawan, ay dapat alam natin ang tungkulin natin. Gawin natin ang nararapat at magkaisa tayo sa isang layunin na may pahayag ang salita ng Diyos. Tulad na nakasulat sa Galatians 6 verse 2, ito po ang sinasabi, magtulungan kayo at magbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa ganoon paraan ay matutupad niyo ang kautusan ni Kristo. Ano ba ang inuutos ni Kristo? Ito ay ang pag-ibig. Sinasabi po sa aklat ni Juan, chapter 15, verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ay kung paano niya handang ialay ang kanyang buhay para sa atin, ay ganun dapat ang pagmamahal ng isang samahan sa iglesia. Huwag nating pagbigyan ng kaaway ng pagkakataon makapagnakaw ng kaluluwa na dapat para sa Diyos. Pumatay ng relasyon sa mga kapatiran at manira ng katawan. Ang pag-ibig nawa ang maging pundasyon ng samahan. Mayroon man di pagkakaunawaan, pag-usapan ng maayos sa mabuting paraan. Huwag tayong maging mapagmataas sapagkat ang pag-ibig ay hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Patatagin natin ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pag-isa at pag-ibig. Kaya nga sa aking pagtatapos, iniiwan ko po ang verse na ito mula sa Efeso chapter 6 verse 23 to 24. Naway ipinagkaloob ng Diyos Ama at ang ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng kapatid ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Diyos po ang papuri, salamat sa bawat isa,
Pagpalain po tayo ng Diyos.